Iniimbestigahan pa rin ng otoridad kung gas leak ang sanhi ng pagsabog sa 2 Serendro Condominium sa Taguig, tulad po ng nangyari noong taong 2007 sa Glorieta 2 sa Makati. Nakatutok si Steve Dailisa. Mismong si Interior Secretary Mar Rojas na ang nagsabi, sinusuri ngayon ng mga otoridad kung may pagkakatulad ang pagsabog sa 2 Serendro Condominium sa pagsabog sa Glorieta 2 sa Makati noong 2007. Kapwa pag-aari ng Ayala Malls ang dalawang establishmento. Pinapatingnan ngayon yung circumstances at saka yung detalye ng pagsabog na yun. Kaya alamin kung parehas ba o hindi. Mag-aalas 2 ng hapon noong October 19, 2007 ang maganap ang pagsabog sa Glorieta 2. Nabalot na makapal na usok noon ang labas ng gusali. Sunod-sunod ang pagdating ng mga rescuer at pulis. Ang ilan sa mga biktima, patay na ng matagpuan. Nang humupa ang gulo, tumambad ang tindi ng pinsala. Nagkalat ang mga kable ng kuryente, basag-basag na salamin at debris mula sa mga tindahan. 11 ang patay. Sa paunang ulat noon, pinaniniwala ang bomba ang sumabog, pero kinalaunan lumabas sa investigasyon na gas leak ang pinagmula ng pagsabog. Nitong Enero naman nagkaroon ng pagsabog sa isang manhole sa may panulukan ng 7th at 30th Street sa Dafor, Taguig. Gas leak din ang tinitingnang sanhi ayon sa Taguig Police. Batay sa investigasyon ng DOJ noon, methane gas ang naging sanhi ng pagsabog sa Glorieta 2. Gas leak naman daw nangyari sa manhole. Pero ayon sa isang structural designer, wala naman daw problema sa paggamit ng methane gas sa isang uri ng renewable energy basta't sumusunod sa building code ang gusali. Ang pagkakapinsala sa gusali na katulad ng tinamo sa Serendro 2 anya, maaari rin daw maidulot ng external forces gaya ng lindol o malakas na hangin, lalo na kung maapektuhan nito ang mga itinuturing na vulnerable o mahinang parte tulad ng kisame na yari sa kahoy at partition wall. Ang design natin, meron tayong earthquake design, meron tayong wind load. So, sa explosions, alam ko wala tayong... Sabi ni Secretary Rojas, ayaw niyang pangunahan ng investigasyon. Pero kung mapatutunayang gas leak ang sanhi ng pagsabog, iimbestigahan ng mga pamantayan na pinaiiral sa pagtatayo at pagmimintina ng mga gusali. Unang-una, titingnan kung yung standard ay karapat-dapat. Kung nagkaroon man ng maintenance o kaya nagkaroon ng pagkalaw dito sa mga bagay na ito, matapos ma-turn over yung mga units, sino ba yung gumalaw nito? Accredited ba? May kaalaman ba? Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.